12 dako, 6 na bansa, libu-libong natulungan. Sa dokumentaryong ito ng INC TV, samahan niyo kami sa isinagawang serye ng mga paglingap ng Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Afrika. Dito magsisimula sa mahihirap na mga lugar sa bansang Uganda ang isang serye ng paglingap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang bansa sa kontinente ng Afrika. At sa unang proyekto ay samahan niyo kami sa kanlurang bahagi ng bansang ito. Ang matinding kahirapan sa lugar na ito ang pangunahing dahilan upang ilunsad ang lingap sa mamamayan o Care for Humanity sa pangunguna ng Iglesia ni Cristo, katuwang ang Felix Y. Manalo Foundation. Nabo bashemererwe naza kweta abatahi banje na barranwa na bine tata na bine mawe. We welcome each and every one of you to our activity today. Daan-daang care packages ang inihanda para sa mga residente. Sa ikalawang araw ng magkakasunod na lingap sa mamamayan dito sa kontinente ng Afrika, ang napiling lugar ay ang Kampala na siyang kapital ng bansang Uganda. At para mas maging maayos at mas mapayapang okasyong ito, ay dinala rito ang mga tutulungan sa isang malaking hall sa Nsambia Garden. Sa hanay ng mahihirap na residente sa Uganda, ang mga katulad nila ng mga persons with disabilities o PWDs ang maituturing na pinakamahihirap. Gustuhin mang magtrabaho ng marami pero walang kakayahan. Ang pakiramdam naman ng iba ay hindi na sila napapansin o prioridad ng lipunan. It's brilliant. I mean, it's overwhelming for us to see the church coming out to reach out to a community, especially a community like this, a community of people that are disabled. These are the most vulnerable people in our community. Ang medical mission na ito ay bahagi ng isang komprehensibong pagtulong sa mga labis na nangangailangan dito sa bayan ng Kira sa Uganda. Kabilang sa mga ito ay ang pagkakaloob ng makakain ng ilang linggo, pagtatayo ng malinis na palikuran, pagbibigay ng water pump na mapagkukunan ng malinis na tubig, at ang pagpapaganda o repainting ng kanilang mga gusali. Sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation, mahigit sa 1,000 pamilya ang nakatanggap ng care packages na may lamang mga pangunahing pagkain katulad ng harina at marami pang iba. Pinakinabangan din ng mga residente ang medical mission. Dito ay nagbigay ng libreng konsultasyon at mga gamot na karaniwang hindi na kayang tugunan ng mga magulang para sa kanilang mga pamilya. Mula sa mga bata hanggang sa matatanda, damang-dama sa kanila ang malaking kasiyahan sa paglingap na kanilang natanggap. In the inauguration, they were singing, so they're very thankful and very happy that they have clean water for many, many years to come. Matapos ang pagkakaloob ng malinis na tubig na maiinom para sa mga nasa Chafongo Village, kasunod na isinagawa ang pag-aabot ng makakain sa Mvugo Village. Nakatawag ng pansin maging sa mga major TV networks ang magkakasunod na pagtulong ng Iglesia ni Cristo sa bansang Malawi. About 1,300 people from Lilongwe have received care packages. Innocent Conchero wa Mbaliboshingi. Wa the Iglesia ni Cristo Church of Christ pamoja ni Felix Manalo Foundation. Sa pangunguna ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang mga aktibidad na ito sa magkatabing village ng Chapongo at Mvugo sa Lilongwe City ay ang panlimang araw ng proyektong lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo at ng FOM Foundation sa kontinente ng Afrika.
Sa ika-6 na araw ng paglingap ng Iglesia ni Cristo dito sa kontinente ng Africa, sa pagkakataong ito ay nandito kami sa Chisembuere Village sa Salima, Malawi, kung saan inaabangan ng maraming mga residente ang isasagawang inaugurasyon ng water pump sa dakong ito. Ang Chisembuere Village ay isa sa mga liblib na pamayanan sa Salima District. Mula sa Lilongwe na siyang capital ng bansang Malawi ay mahigit sa 2 oras ang biyahe. Sa aming pakikipag-usap sa mga residente ng village na ito, lalo naming naunawaan kung bakit ganito na lamang ang kanilang kasiyahan. Ndanjiko boyambuna lumodzi ndati madzadzana vanthu mwina umamenyana kumene chifukwa cholimbirana madzi zimasowa madalitso ngati amene wamasowa ngati kuno. Hindi ito ang unang pagkakataon na sila'y natulungan ng Iglesia ni Cristo. Dahil sa mga nagdaang panahon ay ilang beses na rin silang nakatanggap ng care packages mula sa proyektong Lingap sa Mamamayan. At bahagi ng komprehensibong pagtulong sa kanila, marami sa mga nakatira sa village na ito ay nabigyan ng hanap buhay sa pamamagitan ng livelihood projects ng Iglesia ni Cristo, katulad ng eco-farming at ng livestock project. Ayon sa mga residente, sa pamamagitan ng mga tulong na kanilang natanggap, nagdulot ang mga ito hindi lamang ng malaking kagalakan, kundi maging ng panibagong pag-asa na sa darating na panahon ay makakaahon sila sa labis na kahirapan at mabibigyan ng mga anak ng magandang kinabukasan. Ang sumunod na pinagdausan ng Care for Humanity Project ay ang bansang Zimbabwe. Namahagi ang Iglesia ni Cristo ng mga care packages na naglalaman ng mga pangunahing pagkain pati na rin ng mga hygiene kits. Pinakinabangin ito ng halos 500 pamilya. I'm feeling happy just because the Church of Christ has removed me from hunger, thirst. All the great of hope is in my heart. Church of Christ is uplifting the children and all people in Zimbabwe. Pagdating namin sa bansang South Africa, ang unang pinagdausan ng paglingap ay ang Machulo. Namahagi ng mga care packages na naglalaman ng mga staple food items at ready-to-eat canned items. It's a good thing that you have done. Most of the people here, they even sleep without food. I'm very grateful to see a church like this one because the community benefits from this. Bukod sa mga care packages, ang mga residente ay tumanggap ng libreng mga gamot at libreng serbisyong medikal. Gayon na rin ng libreng konsultasyon sa mga medical practitioners. 6 na taon na ang nakaraan nang isagawa ang inaugurasyon ng Unlad Garment Factory dito sa Kwakwa sa bansang South Africa. Sa paglipas ng mga panahon, marami ng mga residente ang natulungan at nagkaroon ng malaking pagbabago sa kanilang mga buhay. Ayon sa mga factory workers, malaki ang naitulong ng hanap buhay na ito para sa kanilang pamilya. When I got the job here, it's improved me a lot and my life is changed a lot. My child sometimes is walking long distance from home to school with her own food. Now I'm getting the money for transport for her, then finish the matric now. I've made a lot of things since I was working here. I built my own house. I see where I'm going now. Now my life has direction. Kabilang sa mga livelihood projects ng Iglesia ni Cristo sa bansang South Africa ay ang ganitong mga eco-farming. Patuloy na nakatutulong ito sa mga taga-Lady Brand. Sa malawak na lupain na ito sa Petrusburg ay patuloy ding marami ang nabibigyan ng hanap buhay. Pagkatapos naming mapuntahan ang 2 eco-farming projects na ito, ay tumuloy na kami sa King Williamstown. Sa kasalukuyan ay umaabot sa 32.9% ang walang trabaho dito sa bansang South Africa. Kaya hindi kataka-taka na marami ang nangangailangan ng agarang tulong. I've got no food in my house. I've got no work. It's hard. It's too hard. Kaugnay nito, muling isinagawa ng Iglesia ni Cristo ang proyektong Care for Humanity
dito sa King Williamstown. Napuno ng ngiti ang bawat pamilya na pinagkalooban ng food parcels. Para sa marami, hindi lang ito simpleng pagkain sa kanilang mga mesa, kundi kapanatagan sa kanilang mga isipang laging nag-aalala tungkol sa kanilang mga kumakalam na sikmura. 3 months. 3 months. So last need 2 months. It helps. It helps. It will help. It will help. Bukod sa pagkain, ang mga pamilya sa lugar na ito ay salat din sa serbisyong pangkalusugan, kaya't isinagawa rito ang medical mission. Libreng check-up at mga gamot ang ibinigay ng mga health workers mula sa Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation. It's very expensive. Got food parcels, medication. We have a lot. We are very, very happy. Hanggang sa kabundukang bahagi na ito ng Mafeteng ay makikita ang pagsisikap ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na makapag-abot ng tulong. This is a great help because it is so difficult for us to make ends meet. But the church administration gave us this for free. So we thank Brother Eduardo V. Manalo so much. Sa isang serye ng paglingap na ito sa kontinente ng Afrika, ang huli naming tinungo ay ang Burundi. Kilala ito bilang pangalawa sa pinakamahirap na bansa sa buong mundo. Bukod sa pagkakaloob sa kanila ng mahakain, sinurpresa rin sila ng mga bagong bisikleta na kanilang magamit sa transportasyon at sa paghahanap buhay. On behalf of the Iglesia ni Cristo Church of Christ, we are deeply honored to wholeheartedly present and give these kuko bigiye kutubangukira kujya ku bikorwa no kwiyunguruza kwinyorohera kuza ndagenda ndetse sincego no kwishuri. Uwo mugambi ufise intumbero atari igihe gito gusa, ariko kandi no kugira ngo bafashe abo bose babikeneye kugira ngo batorere inyishu iyo mihangayiko ijanye no kwiyunguruza abanyagihugu. Igihe cyose bazoba bariko baranyonga rino kinga, bazoba bariko baranyonga ku vyizigiro bibashikana kuri kazoza keza. Murakoze cyane. Mula sa Uganda, Malawi, Zimbabwe, South Africa, Lesotho, at Burundi, ang kanilang karanasan ay tinahin ng iisang kwento, ang paglingap ng Iglesia ni Cristo. Libu-libong pamilya ang natulungan, nabigyan ng atensyong medikal, at malinis na tubig. Tulong na hindi pansamantala kundi pang matagalan. Kaya patuloy nilang nadama na hindi sila nag-iisa. At ito'y nagbunga sa kanila ng mas matatag na pag-asa upang harapin ang labis na kahirapan.